Napangisi si Mikael nang makitang unti-unti nang nauubos ang kalaban nila. Nilusob sila ng mga kalaban pagdating sa Mafia World at si Clint Baltasar ang boss ng mga sumugod sa kanila ngayon. Sige, saluhin niyo ang bala ko. Malamig na bulong ni Mikael habang pinapaulanan ng bala ang mga kalaban nila. Dapat lang sa inyo yan dahil ako ang pinili niyong kalabanin. Magluksa ka ngayon dahil sa pagkamatay ng mga tauhan mo, Baltasar. Bulong muli ni Mikael habang pinagmamasdan ang walang buhay na mga katawan ng kanilang kalaban. Linisin niyo ang mga kalat bago kayo umalis. Utos ni Mikael sa mga tauhan niya bago umalis sa lugar kung saan may naganap na labanan. Makalipas ang ilang buwan, ay tahimik na nakaupo si Mikael sa opisina niya at iniisip ang mga posibleng gawin ni Clint Baltasar lalo na. At ilang buwan na itong tahimik at hindi nagpaparamdam. Nag-iisip siya habang hawak ang isang papeles ng kumatok ang sekretarya niya sa pinto ng opisina. Pwede kang pumasok. Malamig ang boses na pahintulot ni Mikael sa sekretarya niya bago ibinaba ang hawak na mga papeles. Boss, may nagpadala po na invitation sa inyo. Panimula ng sekretarya ni Mikael nang makapasok ito sa kanyang opisina. Nag-angat siya ng tingin sa kanyang sekretarya bago nagsalita. Invitation saan? Tanong niya. Invitation po para sa birthday ng isang important business partner. Magalang na sagot nito. Anong oras naman yan? 8:00 po ng gabi sa Sabado, boss. Okay, pupunta ako. Sige po, boss. Sasabihin ko po sa kanila na makakapunta kayo. Salamat po. Magalang na saad ng kanyang sekretarya bago lumabas ng opisina. Nang makalabas ng sekretarya ni Mikael, ay isinantabi niya muna ang pag-iisip kay Clint Baltasar at pinagpatuloy na lamang ang kanyang ginagawang trabaho. Sa kabilang banda naman, abala si Zarina at ang iba pa niyang kasamahan sa pagluluto nang pumasok ang manager ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Makinig kayong lahat. Pagtawag ng manager ng restaurant sa kanilang atensyon, mabilis na itinigil ni Zarina ang ginagawa at ibinaling ang atensyon sa kanilang manager. Kinuha tayo para magluto sa isang malaking event na gaganapin sa Sabado. Siguraduhin nyo na magiging maayos ang trabaho nyo, maliwanag ba? Pag-iimporma sa kanila ng manager. Opo. Sagot naman ng mga chef kabilang si Zarina. Okay, mabuti kung ganon. Saad ng manager bago bumaling sa kanya. Dahil sa ginawang pagbaling sa kanya ng manager, nakita niya kung paanong tignan siya ng masama ng ilang katrabaho niyang chef din. Zarina, dahil ikaw ang pinakamagaling magluto dito, sa'yo ko'y pinagkakatiwala ang mga putahing lulutuin sa event, maliwanag ba? Sabi ng manager kay Zarina. Opo, ako na pong bahala sa mga putahing lulutuin sa Sabado. Salamat po sa pagtitiwala. Nakangiting saad ng dalaga na tinanguan ng manager ng restaurant. Mabuti kung ganon. O sige, pagpatuloy niyo na ang pagluluto. Saad ng manager bago ito lumabas ng kusina. Nakangiting ipinagpatuloy ni Zarina ang kanyang ginagawa at hindi na pinansin ng mga katrabaho niyang nagbubulong-bulungan. Sumapit ang Sabado makalipas ang ilang araw, kaya naman abala si Zarina maging ang ibang chef dahil sa mangyayaring event. Guys, make sure na naluto na maayos ang pagkain. Huwag kalimutang ayusin ang plating. Paalala ni Zarina sa kanyang kapwa mga chef. Yes, chef. Sagot ng mga ito, maliban sa isa, na alam ni Zarina na may galit sa kanya. Hindi niya na lamang ito pinansin. Pumasok ang isang tao sa kusina para sabihin na iserve na ang pagkain. Okay guys, make sure na maayos ang pagkain. Maya-maya lang dadalhin na yan sa mga guests. Muling paalala niya, hanggang sa maya-maya ay isinerve na nga ng mga waiter ang pagkain niluto nila. Pumunta si Zarina sa mga putahing siyang nagluto upang siguraduhing maayos sa mga ito bago ibigay sa mga waiter na siyang nagsiserve ng pagkain.
Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Zarina sa isa sa mga chef na makita niya itong titig na titig sa putahing niluto niya. Wala naman, chef. Mataray na sagot ito sa kanya kaya naman tinaasan niya ito ng kilay. Hindi rito ang pwesto mo, ba't ka nandito? Pang-uusisa niya dito. Wala nga lang, bahala ka na nga dyan. Good luck sa'yo. Sa halip, ay inis na sabi ng katrabaho niyang chef bago ito umalis at nagmarcha palabas. Baliw na siya. Bulong ni Zarina sa sarili bago marahang natawa nang makita niyang pagngisi nito. Chef, may kailangan pa po bang iserve? Tanong ng kapapasok lamang na waiter. Nginitian nito ni Zarina bago nagsalita. Opo, ito na po. Sagot ni Zarina bago tumulong sa pag-alalay sa tray ng mga pagkain niluto niya. Sa mga VIP guest daw po ipapakain ang niluto niyo, chef. Talaga po? Paano mo nalaman? Zarina pang pangalan niyo, di ba? Oo, bakit? Narinig ko po kasi na yung nilutong pagkain daw po ni Chef Zarina ang ipapakain sa VIP guest dahil yun daw po ang pinakamasarap. Sabi ng waiter na ikinatawa naman ni Zarina. Ganun ba? Wag ka na lang maingay Kunwari wala ka na lang alam. Natatawang sabi ni Zarina. Opo, chef. Sagot ng waiter bago ito lumabas sa kusina para iserve ang mga pagkain sa VIP guests. Samantala inip na inip si Mikael sa kanyang kinauupuan magmula nang makarating siya sa party. Kailan ba ito matatapos? Mr. Soriano, mabutit na karating ka. Nakangiting pagbati kay Mikael ng isa sa mga businessmen sa party na tinanguan niya lamang. Nilibot ni Mikael ang kanyang paningin sa buong venue ng event hanggang sa dumako ang tingin niya sa isang pinto na pinupuntahan ng mga waiter. Sa tingin ko ito na yung pagkain ng pinakamagaling daw na chef na nagluto dito. Saad ng isa sa mga businessmen na kasama niya sa isang table na naging dahilan para mabaling ang tingin niya rito pababa sa mga pagkaing tinutukoy nito. Mr. Soriano, masarap ang pagkain, subukan mo. Sabi naman sa kanya ng isa namang businesswoman na kasama nila sa lamesa. Dahil sa sinabi ng babae, ay napunta sa kanilang atensyon na ayaw ni Mikael. Okay, fine. Titikman ko kung masarap ba. Tiimbagang nasabi ni Mikael bago sinalok ang soup. What the hell? Inis na bulalas ni Mikael. Nang pagsalok niya sa soup ay may nakita siyang insekto. Ano nangyayari? Tanong ng isa sa mga businessmen. Wala naman, excuse me. Pupunta lang ako sa restroom. Malamig ang boses na saad ni Mikael bago umalis sa table nila. At nagpunta sa nakita niyang pinto kanina kung saan lumalabas at pumapasok ang mga waiter. Excuse me? Sino ang pinakamagaling na chef dito? Kalmadong tanong ni Mikael sa isang chef. Good evening po sir, si Chef Zarina Garcia po. Nakangiting sagot naman ng isa. Nasaan si Chef Zarina? Tanong niyang muli. Ayun po siya sir Sagot ng chef habang nakaturo sa isang babae na nagluluto. Okay, gusto ko siyang makausap. Sabi ni Mikael na naging dahilan upang makita ang pagtataka sa mukha ng chef na kausap. May tatanong lang ako. Sige po sir, tatawagin ko ho. Pagpapaalam ng kausap niya bago pumunta sa babaeng tinuro nito kanina. Sa kabilang banda, abala si Zarina sa pagluluto. Nung lapitan siya na isa sa mga chef na kasamahan niya. Chef Zarina, may gustong kumausap sa'yo. Baka nasarapan sa luto mo. Nakangiting sabi nito sa kanya na kanyang ikinataka. Ngunit natawa rin kalaunan. Sino naman yan? Ayun, kausapin niyo daw po. O sige, pakibantayan mo na itong niluluto ko ha. Nakangiting sabi niya na tinanguan naman ng kasama. Nang matapos ang usapan nila ng kasamahan, agad nagpunta si Zarina sa lalaking itinuro nito kanina. Excuse me po sir, gusto niyo raw po ako makausap? Sumunod ka sa akin. Sa halip ay sabi nito bago lumabas ng kusina
at nagpunta sa tahimik na parte ng lugar. So, ikaw daw ang pinakamagaling na chef dito? Malamig ang boses na tanong nito nang makarating sila sa tahimik na parte ng lugar. Yun po ang sabi nila. Bakit po, sir? Namulsa ang lalaki bago muling nagsalita. Kung ganun, ikaw ang nagluto ng soup na isinerve sa VIP guests. Ako nga po, sir. Bakit po? Tawagan mo ang manager niyo. Gusto kong tanggalin kanya sa trabaho. Biglang sabi nito, dahilan para mabato sa kinatatayuan si Zarina. Bago pagak na natawa. Tanggalin? Ako? Sir, bakit naman ako tatanggalin kung wala naman akong ginagawang masama? Tanong ni Zarina matapos niya tumawa. Really? Wala kang ginagawang masama sa soup? Sa niluto mo? Kung wala ka palang ginagawang masama, ibig sabihin ay isa sa mga ingredients mo sa pagluluto ang sinerve kanina ay insekto? Nakangising tanong ng lalaki kay Zarina na ipinagtaka niya. Insekto? Sir, ilang taon na po ako nagluluto at wala akong ingredients na insekto sa mga niluluto ko. Kung ganon, paano mo maipapaliwanag ang insekto sa soup ko kanina? Muntik ko nang makain ng insektong yon. Ang akala ko pa naman, totoo ang sinasabi nila na masarap ang pagkain dahil ikaw ang pinakamagaling na chef na nagluto nun. Mapanuyang saad nito. Malinis naman ang niluluto kong pagkain, sir. At hindi ko po alam ang insektong sinasabi nyo. Excuse me po, marami pa po akong lulutuin. Pagpapaalam ni Zarina, bago aalis na sana sa harapan ng lalaki, nang hilahin ito ang kamay niya at mabilis siyang isinandal sa pader. Ang ayoko sa lahat ay tinatalikuran ako kahit hindi ko pa tinatapos ang usapan. Matigas ang bawat pagbanggit ng lalaki sa mga salitang sinabi nito. Dahilan para kabahan si Zarina, ngunit hindi niya ipinahalata. Wala akong pakialam. Malamig na sagot ng dalaga bago sinubukang kumawala sa hawak nito. Bitiwan mo ko. Pag-uutos ni Zarina habang matalim na nakatingin sa lalaki. Paano kung ayaw ko? Nakangising tanong ng lalaki kaya lalong nainis si Zarina. Sir, kapag di mo ako binitawan, sisigaw ako. Pananakot ni Zarina sa lalaki na ikinatawan nito. Yeah? Bibitawan kita pero gusto ko makausap ang manager mo. Di kausapin mo siya. Pabalang na sabi ng dalaga. Kakausapin ko siya at kailangan kasama ka. Malamig ang boses na saad nito na ikinainis muli ni Zarina. Bakit ba? Tigilan mo nga ako, sir. Ipapatanggal kita dahil hindi tama ang nangyari. Paano pala kung ibang guest ang nakakita na insekto na yon? Baka napahiya ka pa sa harap ng maraming tao. Hindi mo ako pwedeng ipatanggal dahil wala naman akong ginagawang masama. Malinis sa mga pagkain niluluto ko. Hindi mo ako kilala, chef. Dagdag pa, nasaad ng binata sa mapanuyang paraan. Hindi kita kailangang kilalanin. Ipapatanggal kita sa ayaw at sa gusto mo. Kailangan mong panindigan na ginawa mo. Hindi mo ako pwedeng ipatanggal, sir. Mahinang sabi ni Zarina habang nakatingin ng diretso sa kaharap. Bakit? Bigyan mo ko ng rason para hindi kita ipatanggal. Mapaghamong sabi ng binata. Huminga ng malalim ang dalaga bago tinignan ng binata. Magpapatayo ako ng sarili kong restaurant kaya hindi mo ako pwedeng ipatanggal. Kasi wala pa akong sapat na ipon at saka. Sinadyang bitinin ni Zarina ang sinasabi. Nagtaas naman ng kilay ang kanyang kausap. At saka mamamatay ako sa gutom kapag nawalan ako ng trabaho. Kapag ako namatay, hindi kita papatulugin sa gabi. May kasamang pananakot na sabi ni Zarina na siyang ikinatawa nito. Ano, ipapatanggal mo pa ako? Matapang na tanong ng dalaga sa lalaki na pinakawalan na siya at namulsa na lamang sa harap niya. Hindi kita ipapatanggal kapalit na isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon naman? Gusto ko na maging personal chef kita. Ipagluluto mo ako ng pagkain sa umaga, tanghali, gabi o kahit anong oras na gusto kong ipagluto mo ko.
Pagsasabi nito sa kondisyon, dahilan para mapanganga si Zarina. Wow! Hibang ka na ba? Mahihirapan ako sa ganyang sitwasyon. Hindi ko nga alam kung saan ka ba nakatira eh. Ngayon lang tayo nagkita. Hindi ko nga alam ang pangalan mo kung sino ka ba talaga. Ibang kondisyon na lang, sir. Ang maging personal chef ko ang tanging kondisyon na gusto kong gawin mo para hindi kita ipatanggal sa trabaho mo. Kung iniisip mo naman na may gagawin ako masama sa'yo, nagkakamali ka. Ako nga pala si Michael Soriano. Now kilala mo na ako kaya wala ka ng takas. At kailangan mong gawin ang kondisyon kung ayaw mo umabot ito sa manager mo at ipatanggal kita. Preskong saad ng lalaki. Kaya naman napairap si Zarina. Huwag mo akong titirikan ng mata, babae. Kapag inulit mo pa yan, baka pagsisihan mo ang mangyayari. May kaunting ngisi sa labi na sabi ni Michael kay Zarina. Okay, fine. Papayag ako maging personal chef mo. Pagsuko ng dalaga, dahilan para mapangiti si Michael sa isang kondisyon. Biglang sabi ni Zarina habang pilyong nakangiti kay Michael. Kumunot naman ang noo ng binata bago nagtaas ng kilay. Papayag ako na maging personal chef mo basta may sahod. Nakangiting sabi ni Zarina na may kasama pang pagtaas-taas ng kilay na ikinangisi ni Michael. Mukhang pera ka pala? Pilyong tanong ng binata. Sumimangot si Zarina bago ito sumagot. Nagiging praktikal lang ako. Ayoko namang mapapagod ako tapos wala akong mapapala. Okay, sige. Kapalit ang pagtatrabaho mo sa akin, hindi malalaman ng manager ng restaurant na pinagtatrabahuhan mo ang kasalanan ginawa mo. Nakataas ang kilay na pagpapaalala ni Michael kay Zarina. Wala akong ginawang kasalanan, pwede ba? Masyado mo ako ginigipit. Alam mo sigurong wala akong laban sa yaman mo. Nakasimangot na saad pa rin ni Zarina. Okay, whatever. Basta ikaw ang personal chef ko. Magsimula ka na bukas. Ito ang address ng bahay ko. Stay in ka, kaya magdala ka ng mga gamit mo. Sabi ni Michael, at may inabot kay Zarina na card kung saan nakalagay ang contact number nito maging ang address. Bukas? Paano ang trabaho ko sa restaurant? Nagtatakang tanong ni Zarina kay Michael. Ako nang bahala magpaalam para sa'yo. Ang gagawin mo na lang bukas, pumunta ka sa bahay ko at ipagluto ako. Paano ka magpapaalam kung hindi mo naman alam kung saan ako nagtatrabaho? Bakit? Saan ka ba nagtatrabaho? Sa Owings Restaurant ako nagtatrabaho. Sabi ni Zarina na ikinangiti ni Michael. Ngayon alam ko na kung saan ka nagtatrabaho. Makakausap ko ng manager mo. Ako nang bahala. Saad ni Michael bago tinalikuran na si Zarina. Nainis si Zarina sa ginawang pagtalikod ng lalaki. Kaya naman hinila niya ang kamay nito at pinilit na isandal din ito sa pader gaya ng ginawa nito kanina. Ang ayoko sa lahat ay tinatalikuran ako kahit hindi ko pa tinatapos ang usapan. Matigas din ang bawat pagbanggit ni Zarina sa mga salitang sinasabi niya habang nakatingin sa mga mata ni Michael. Kalma, Zarina. Nakangiting sabi nito bago biglang hinawakan si Zarina sa bewang upang pagpalitin ang pwesto nila. Si Zarina naman ngayon ang nakasandal sa pader habang hawak ni Michael ang bewang niya. Ginaya mo ang sinabi ko kanina? Oo, ginaya ko nga. May problema ka? Matapang na pag-amin ng dalaga. Wala akong problema. Sabi ng binata at napatitig sa kanya. Tinatapos ko na ang usapan natin. Mahinang saad ni Zarina na dahilan kung bakit muling napangisi si Michael. Kung ganun pwede na akong umalis. Tanong nito, kaya tumango si Zarina. Oo, aalis na. Kung umalis ka, aalis na rin ako. At magluluto pa ako. Supladang sagot ng dalaga. Okay, see you tomorrow. Nakangising sabi ni Michael bago siya pinakawalan at umalis. Sa kabilang banda naman napangiti ang binata matapos ang usapan nila ni Zarina. Ibang klase siya. Bulong niya sa sarili habang pabalik sa event. Mr. Soriano,
Akala namin umalis ka na. Tawag sa kanya ng isa sa mga businessman nang makabalik siya sa table nila. No. Pumunta lang ako ng banyo. At may nasikaso lang. Okay, Mr. Soriano. Alam mo, napakasaya ko talaga at naimbitahan ako sa party na ito. Bukod sa nakausap na kita, nakausap ko rin si Mr. Clint Baltazar. Nakangiting saad ng isa sa mga businessman na ikinapanting ng tenga niya. Clint Baltazar? Nandito siya? Paglilinaw ni Mikael. Yes, Mr. Soriano, nandito rin si Mr. Clint Baltazar. Best friend mo siya, hindi ba? Sabat naman ng isa sa mga businessman na kasama nila sa table. Yeah, best friend. Mapanuyang sabi ni Mikael na hindi na lang binigyan ng pansin ng mga kasama niya sa lamesa. Nag-igting ang bagang ni Mikael nang makita niyang papalapit sa table kung nasan siya ang nakangising si Clint Baltazar. Hey, ladies and gentlemen. Pilyong bati nito sa kanila. Ang mga businessman at businesswoman na nasa table ay binati ito pabalik maliban kay Mikael dahil tinitigan niya lamang ito. Nandito ka rin pala, Mr. Mikael Soriano. Nakakatuwa naman na makita kita. Nakangising sabi ni Clint. Ngumisi din si Mikael bago nagsalita. Mabuti ka pa natutuwang makita ako. Ako kasi, hindi natutuwang makita ka. Sabi ni Mikael na naging dahilan para mawala ang ngisi ni Clint. Mapagbiro ka rin pala, Mr. Soriano. Sabi ng isang businessman na ikinangisilang ni Mikael habang nakatingin kay Clint. Makalipas lang ang ilang oras, natapos na rin ang party at pasakay na sana siya sa kanyang kotse nang harangin siya ni Clint Baltazar. Hindi ko nakalimutan ang ginawa mo sa mga tauhan ko. Malamig na saad nito. Napangisi naman si Mikael bago nagsalita. Mabuti kung ganun. Ang ibig sabihin, hindi mo pa rin nakakalimutan ang pagkatalo ng grupo mo. Nakangising sabi ni Mikael bago sumakay na sa kotse. Ibinaba ni Mikael ang bintana ng kotse niya para ngitian si Clint na nakakaasar. Babalikan kita, Soriano. Tandaan mo yan. Banta sa kanya ni Clint na tinawanan niya lang. Pinaharurot na ang kanyang sasakyan pa uwi. Good evening, boss. Bati sa kanya na isa sa mga tauhan niya. Tinanguan niya ito bago nagsalita. Linisin niyo ang kwarto na katapat ng kwarto ko. Bukas ng umaga may pupunta babae dito. Zarina ang pangalan niya. Papasukin niyo. Utos niya sa mga tauhan. Copy, boss. Saad na mga ito kaya tumangulang siya bago umakyat sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Kinabukasan ay maagang nagising si Mikael upang puntahan ang restaurant na pinagtatrabahuhan ni Zarina. Good morning, nasa na manager ng restaurant na to? Tanong ni Mikael sa isang waiter sa restaurant. Good morning po, sir. Sa third floor po, pang-apat na room. Okay, thank you. Pagpapasalamat ni Mikael bago nagpunta sa tinuro ng pinagtanungan niya. Nang makarating sa third floor, ay kaagad na kumatok si Mikael sa ika-4 na pintong nakita niya. Pasok! Sigaw ng nasa loob, kaya naman kaagad siyang pumasok doon. Mr. Soriano, good morning po. Bati sa kanya ng manager ng restaurant. Hindi na siya nagtataka kung bakit kilala siya nito. Isa naman kasi siya sa pinakakilalang businessman sa buong mundo. Good morning. Gusto lang kita makausap tungkol sa isa sa mga chef niyo rito sa restaurant. Malamig ang boses na saad niya. Upo po kayo, Mr. Soriano. Sabi ng manager ng restaurant habang nakalahad sa sofa, nakaharap ng table nito. Umupo si Mikael sa tinuro nitong sofa bago tinignan ng manager ng restaurant. Sinong chef po ang gusto niyong pag-usapan natin, Mr. Soriano? Tumikhim si Mikael bago nagsalita. Gusto kong mag-usap tayo tungkol kay Zarina Garcia. Panimula ni Mikael, ngunit kasabay ng pagkatapos ng kanyang pananalita ay siya ring pagkatok ng kusinos sa pinto ng opisina ng manager. Papasukin mo na. Sabi ni Mikael sa manager, kaya tumango ito. Pasok! Sigaw ng manager ng restaurant sa taong kumakatok sa pinto. Kaagad na bumukas ang pinto at pumasok sa loob ng opisina si Zarina Garcia na halatang nagulat nang makita si Mikael na kausap ang kanyang manager. Sir, good morning po.
Saad ni Zarina na palipat-lipat ang tingin kay Mikael at sa manager ng restaurant. Chef Zarina, tamang-tama at nandito ka. Upo ka. Sige po, sir. Siya nga pala, chef. Si Mr. Soriano. Mr. Soriano, siya naman po si Chef Zarina Garcia. Pagpapakilala ng manager sa kanilang dalawa. Napatingin ng dalaga kay Mikael na nakatitig lang sa kanya. Napangisi naman si Mikael nang taasan siya ni Zarina na isang kilay. Tumikhim ang manager ng restaurant kaya nabaling dito ang atensyon ng dalaga. Chef Zarina, may kasalanan ka bang ginawa? Tanong nito kay Zarina. Dahilan para mapatigil ito sa kinauupuan bago napatingin kay Mikael. Wala po akong ginagawang masama, sir. Sagot ni Zarina sa manager dahil yun naman ang totoo. Kung ganon, ay anong kailangan mo? Ba't ka nagpunta dito sa opisina ko? May itatanong lang po sana ako, sir, pero mamaya na lang po siguro kapag tapos na kayo mag-usap ni Mr. Soriano. Sigurado ka, Chef Zarina? Opo, sir. Sagot ni Zarina bago tumayo mula sa pagkakaupo at nagpaalam na lalabas na muna. Lalabas na po muna ako para makapag-usap po kayo ni Mr. Soriano. Saad ni Zarina na tinanguan na lang ng manager at ni Mikael. Samantala, nang makalabas ng dalaga ng opisina ng manager ng restaurant, ay kaagad na nagsalita si Mikael. Gusto kong kuning maging personal chef si Chef Zarina. Diretsong saad ng binata na ikinagulat ng manager. Mr. Soriano, bakit ho? Alam na po ba ni Chef Zarina ito? Ako nang bahalang kumausap kay Zarina. Ang gusto ko lang ay maging personal chef ko siya. Kung tatanungin mo ako tungkol sa dahilan, dahil natikman ko masarap ang pagkain niluto ni Zarina. Napatango ang manager bago nagsalita. Okay po, sir. Sasabihan ko na lang din po si Zarina tungkol sa gusto nyo. Saad ng manager ng restaurant at tinanguan ni Mikael. Good. Mauuna na ako. Gusto ko nga pala na ngayong araw na siya mag-umpisa. Pahabol ni Mikael bago tuluyang lumabas ng opisina ng manager. Nang makalabas si Mikael sa opisina ng manager, ay nakita niya si Zarina na nakaupo sa isa sa mga upuan na nakahilera. Nakausap ko na ang manager ng restaurant na pinagtatrabahuhan mo. Pag-imporma niya sa dalaga. Tumingin si Zarina kay Mikael bago nagsalita. Sige. Napatango si Mikael bago nagtanong kay Zarina. Ano nga palang ginagawa mo pa rito? Dapat dumiretso ka na sa bahay ko para na ipagluto mo na ako. Saad ni Mikael, nakaagad sinagot ng dalaga. Dumaan muna ako rito dahil may gusto akong sabihin sa manager nitong restaurant. Sige, nakakausapin ko na muna siya. May kailangan lang din ako itanong. Okay, hihintayin na kita dito. Saad ni Mikael bago prenting umupo sa isa sa mga upuan. Napairap na lang si Zarina sa ginawang pag-upo ng lalaki. Samantala, napangisi naman si Mikael nang makita ang pag-irap ng dalaga. Ang sabi ko sa'yo, wag mo akong iirapan. Pilyong saad ni Mikael. Wala akong pakialam. Iirap ako kung kailan ko gustong umirap. Nakasimangot na saad ni Zarina bago tatalikod na sana nang may makalimutan siya. Nagtaas si Mikael ng isang kilay kay Zarina nang makita niya ang ginawa nito. Oh, bakit di ka tumuloy sa pagtalikod? Huminga ng malalim si Zarina bago seryosong tinitigan sa mga mata si Mikael. Mr. Soriano, tinatapos ko na ang usapan natin. Seryosong saad ng dalaga bago tumalikod at iniwan si Mikael na bahagyang nakaawang ang mga labi. Nang makabawi, ay bahagyang natawa si Mikael habang nakatingin sa dalaga na papasok na sa opisina ng manager. Ibang-iba ka talaga sa lahat, Zarina. Bulong niya bago bahagyang napangiti. Sa kabilang banda, kaagad namang pinaupo ng manager si Zarina nang makapasok ito sa opisina nito. Sir, nandito po ako para may sabihing importante sa inyo. Ano yun, Chef Zarina? Kagabi po sa event, nagkaroon po kasi ng problema. Problema? Anong problema? May isa po kasi sa mga VIP guest na muntik nang makakain ng insekto dahil sa niluto kong soup. Insekto? Tumango si Zarina bago nagsalita. Opo, sir. Kinausap po ako privately ng guest
At sabi niya hindi niya ako ipapatanggal kapalit ng isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Hindi niya raw po ako ipapatanggal kung papayag ako maging personal chef niya. Teka, ang guest ba na sinasabi mo ay si Mr. Soriano? Opo, sir. Bakit ba naman nagkaroon ng insekto sa niluto mong soup? Hindi ko po talaga alam, sir. Malinis po ang mga niluto ko kaya nakakapagtaka na may insekto dun sa niluto ko. Hindi bale, Sarina. Gagawan ko ng paraan para malaman kung anong tunay na nangyari. Sa ngayon, ayos lang ba sa'yo ang kondisyon ni Mr. Soriano? Nag-aalala na tanong ng manager kay Zarina. Ayos lang naman po, sir. May sahod pa rin naman po. Nakangiting saad ni Zarina na ikinatawa ng kausap niya. Sira ka talaga, Zarina. Hala, sige. Mukhang hinihintay ka na ni Mr. Soriano. Makakaasa kang aalamin ko kung sino ang nasa likod ng nangyari. Sabi ng manager na pinasalamatan ni Zarina. Maraming salamat po, sir. Pasasalamat ng dalaga bago tuluyang lumabas ng opisina ng manager. Kumusta? Napatalon si Zarina sa gulat nang pagkalabas niya sa opisina ng manager ay may nagsalita agad sa gilid niya. Huwag kang magugulat. Inis na saway ni Zarina kay Mikael na nakasandal sa pader. Why? Nagtatanong lang naman ako Nakangising pagdepensa nito sa sarili. Di sana, di ba? Nagpakita ka muna sa akin. Bago ka nagsalita, hindi yung bigla-bigla ka nalang magtatanong, di ba? Inis na sabi ni Zarina, kaya napatawa ang binata. Hayaan mo na, wag mo nang gawing big deal. Pang-aasar ni Mikael. Gagawin kong big deal yun, bahala ka. Nakasimangot na sabi ni Zarina. Wag mong gawing big deal, halika na't ipagluluto mo pa ako. Nakangising pang-aasar ni Mikael na ikinairap ni Zarina. Siguraduhin mo lang na tamang pasahod ang ibibigay mo sa akin. Kapag hindi tama at kapag kulang ang ibibigay mong sahod, irereklamo kita. Mataray na banta ni Zarina na ikinataas ng kilay ni Mikael. Okay, pero bago kita bigyan ng sweldo, simulan mo muna ang trabaho mo at ipagluto mo na ako. Gutom na ako, alam mo ba yon? Madramang saad ni Mikael, kaya napairap muli si Zarina. Halika na, Mr. Soriano. Anito, bago na unang naglakad papunta sa parking lot. Nang nasa parking lot na sila, ay napataas ang kilay ni Mikael na makitang huminto si Zarina sa paglalakad bago siya hinarap. Oh, ba't ka huminto? Nakapamulsang tanong ni Mikael sa dalaga. Ikaw na ang mauna, dahil ikaw naman na nakakaalam kung nasa ang sasakyan mo dyan. Utos ni Zarina, kaya napasama ng tingin si Mikael sa kanya. Sa ating dalawa ako ang boss. Kaya naman hinay-hinay ka sa pag-uutos. Dahil doon, napatahimik ang dalaga. Sumunod ka, narito ang sasakyan ko. Utos ni Mikael at pasimpleng umirap ang dalaga bago sumunod. Diretso lang ang tingin ni Zarina sa sasakyang pinupuntahan ni Mikael nang dumako ang tingin niya sa mga gulong nito. Flat? Wala sa sariling tanong ng dalaga nang makita ang flat na gulong ng sasakyan ng binata. What the hell? Bulong ng binata nang makita ang nangyari sa gulong ng kanyang sasakyan. Meron bang may galit sa'yo? Nagkibit balikat si Mikael bago nagsalita. Siguro, maraming may galit sa akin. Merong may galit sa'yo, sigurado ako. Lahat ng gulong ng sasakyan mo flat. Naglolokohan tayo kapag sinabi mo nagkataon lang to. Siguradong saad ni Zarina habang napapailing na nakatingin sa kawawang sasakyan ni Mikael. Bad timing ang may galit sa akin kung ganun. Gutom pa naman ako tapos ngayon, naisip niyang tanggalan ng hangin ang gulong ng sasakyan ko? Paano yan? Ipapahanap po ba yung bumutas sa gulong ng sasakyan mo? No, halika, mag-taxi na lang tayo dahil gutom na talaga ako. Maya-maya nga lang, nakasakay na ng taxi ang dalawa at nang makarating sila sa bahay ni Mikael, hindi na napigilan ni Zarina ang mamangha. Wow, ang ganda pala ng bahay mo.
Manghang saad ni Zarina na ikinangiti ni Mikael. Dito ka naman titira habang nagtatrabaho ka sa akin. Nasa 3rd floor ang kwarto mo. Pang-4 na pinto sa kaliwa. Sabi ni Mikael at tumango naman ang dalaga. Okay, saan ko muna pwedeng ilapag itong mga gamit ko para makapagsimula na ako magluto? Ipatong mo na lang dyan. Ani Mikael sabay turo sa sofa. Okay, sige. Saad ni Zarina bago inilapag ang mga gamit sa sofa na itinuro ni Mikael. Diretsuhin mo lang ang pasilyong ito, tapos kumanan ka para makita mo ang kusina. Saad ni Mikael at itinuro ang direksyon sa dalaga. Agad namang tumango si Zarina. Aakit na muna ako sa taas. Pupunta na lang ako sa kusina mamaya. Sabi ni Mikael bago umalis sa harapan ni Zarina. Nang makaalis si Mikael, agad na nagtungo ang dalaga sa tinurong daan ng binata kanina. Yes! Pasigaw na saad ni Zarina nang mabilis niyang matunto ng kusina. Ano bang pwedeng iluto dito? Tanong niya sa kanyang sarili habang tinitignan ang laman ng ref. Nang makita ni Zarina na mayroong manok doon at may nakita din siyang patatas, kaagad niyang naisip na magluto ng adobo. Sorry manok, magiging adobo ka na ngayon. Pagkausap niya sa manok na kinuha sa ref, natawa naman si Zarina sa pinaggagawa niya at mahinang pinagalitan ng sarili. Loka-loka ka na, Zarina. Aniya. Inumpisahan ni Zarina ang magluto ng adobo at nang matapos ay kaagad niyang inayos ang hapagkainan. Oh, mabuti na dito ka na. Tapos ko na lutuin ang ulam, sir. Nagsaing na rin ho ako. Aniya sa binata. Nagtaka si Zarina nang makita niyang nakatitig lang si Mikael sa hapagkainan. Bakit isang plato lang? Takang tanong ni Mikael kay Zarina na ikinagulat ng dalaga. Kasi ikaw lang kakain? Patanong niya pang saad sa binata. Kumain ka na rin. Bilisan mo, wag ka na umarte. Hindi ako maarte. Mahina, ngunit gigil na sabi ni Zarina sa binata bago siya kumuha ng isa pang plato na para sa kanya. Okay, let's pray. Masayang sabi ni Zarina na makabalik siya at nang makaupo na siya sa upuan. Nabitin sa ere ang tangkang pagsubo ni Mikael ng pagkain dahil sa sinabi ng dalaga. O bakit? Wala, bilisan mo nang magdasal. Okay, sige, mag-pray na tayo. Nakangiting sabi ni Zarina bago siya nag-umpisang magdasal. Nang matapos si Zarina sa pagdarasal, nagsimula na agad silang kumain. Lumipas ang 2 linggo at naging maayos ang pagtatrabaho ni Zarina kay Mikael. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magluto. Ha? Ano yun? Sigaw ni Zarina na makarinig siya ng malakas na pagbagsak ng kung anong bagay mula sa 2nd floor ng bahay ni Mikael. Anong nangyari? Tanong ni Zarina bago unti-unting naglakad paakyat sa 2nd palapag. Nang makarating na siya doon, ay narinig niya ang ingay na nagmumula sa isang kwarto kaya naman dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kwartong yun. Para naman ako magdanakaw nito. Bulong niya sa sarili dahil sa ginagawang pagdahan-dahan sa paglalakad. Ano yun? Tanong niyang muli sa sarili nang matunto niya ang kwarto kung saan nanggagaling ang ingay. Idinikit ni Zarina ang sarili sa pintuan upang pakinggan ang ingay na naririnig niya mula sa loob ng kwarto. May sumusuntok? May nababasag na gamit? Hinuha ni Zarina nang makarinig siya ng pagkabasag ng isang bagay mula sa loob ng silid. Ilang sandali pa, tumigil ang ingay sa kwarto kaya mas lalong idinikit ni Zarina ang sarili sa pinto. Ngunit grabe ang pagkagulat niya nang bigla itong bumukas at napatili siya nang mawala ng balanse. Handa na sana niyang tanggapin ang pagbagsak niya sa sahig, ngunit may malalaki at matitibay na braso ang sumalo sa bewang niya na naging dahilan para mapasubsob siya sa dibdib nito. Mag-ingat ka naman, sabi ni Mikael na siyang sumalo kay Zarina sa muntik nitong pagbagsak sa sahig.
Hindi pa rin binibitawan ni Mikael ang bewang ng dalaga at nanatiling nakasubsob ang mukha nito sa dibdib niya. Hey, alam ko mabango ang dibdib ko. Pero wag mo naman masyado ipahalata na gustong-gusto mong amuyin yan. May pang-aasar sa tono ng boses ni Mikael nang sabihin yun kay Zarina. Agad na napaayos ng tayo ang dalaga dahil sa narinig at sinamaan si Mikael ng tingin. Ang feeling mo? Sabi ni Zarina kay Mikael. Napangisi naman ang binata bago nagseryoso. Ano bang ginagawa mo dito? May narinig kasi akong ingay dito eh. Ano ba nangyari? Tanong ni Zarina bago dumungaw pa sa kwarto kung saan niya narinig ang ingay kanina. Wala, wag ka nang sumilip. Sabi ni Mikael bago nagtangkapang harangan siya sa pagsilip pero nabigo ito. May nakitang nakakalat na basag na bote si Zarina dahil sa ginawa niyang pagsilip. Nakakita siya ng basag na TV pero ang mas nakapukaw ng atensyon niya ay ang iba't ibang klase ng baril na nakapatong sa isang lamesa na nasa loob ng kwarto. Baril? Pabulong na tanong ni Zarina bago tinignan si Mikael na malamig lang na nakatingin sa kanya. Ang sabi ko, huwag ka nang sumilip, Zarina. Bakit may baril ka? Tanong pa ng dalaga. Hindi mo kailangan malaman, Zarina. Bumaba ka na. Magluto ka. Kalimutan mo ang nakita mo. Seryosong utos ni Mikael bago muling pumasok sa loob ng kwarto at pinagsarahan siya ng pinto. Bakit naman kaya may baril siya? Anong klaseng tao si Mikael? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa pintong sinara ng binata. Hay, sana naman wala siyang gawing masama. Aniya, bago magpasya, na bumaba at gawin na lang ang trabaho niya. Sa kabilang banda, napamura na lamang si Mikael matapos niyang pagsarahan ng pinto si Zarina. Pwisit, paano kung pag-isipan ako ng masama ng babaeng yun dahil sa nakita niya? Tanong ni Mikael sa sarili, ngunit napangisirin kalaunan dahil sa naalala. Sama ka naman talaga, Mikael eh. Bakit hindi ba? Aniya sa sarili. Nabaling ang tingin ni Mikael sa cellphone niya na magring ito. Yes. Pagsagot ni Mikael sa tawag. Boss, may nagpadala po ng sulat dito sa opisina niyo. Pag-imporma kay Mikael ng sekretarya niya. Ipadala mo dito sa bahay ko. Utos ni Mikael sa kanyang sekretarya. Okay po, boss. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ibinaba na agad ng binata ang tawag. Iniligpit niya na rin ang mga nagkalat na baril at nilinis niya ito. Ito ang mga baril na nakita ni Zarina kanina. Sana lang hindi niya ako pag-isipan ng masama. Makulit pa naman ang babaeng yun. Natatawang Aniya. Makalipas ang ilang minuto, nag-text sa kanya ang sekretarya na naipadala na ang sulat para sa kanya, kaya naman nagpasya na rin siyang bumaba. Sa kabilang banda naman, tapos na magluto si Zarina, nang saktong bumaba si Mikael at nagtungo sa kusina. Maghanda ka pagkatapos mong kumain. May pupuntahan tayo. Utos ni Mikael sa dalaga, bago ito lumabas ng kusina at tinahakandaan patungo sa front door ng bahay nito. Anong gagawin niyo doon? May bisita siya? Hay, ano bang pake mo, Zarina? Tanong niya sa sarili bago sinampal-sampal pa ang kanyang pisngi. Aray naman. Mahinang daing niya nang masaktan siya sa ginawa sa sarili. Makakain na nga lang. Aniya, saka nagsimula ng maghanda ng pagkain sa hapagkainan. Nang matapos maghanda, muling pumasok ang binata. Mas seryoso ang itsura nito ngayon habang mahigpit ang hawak sa isang papel. Zarina, hindi ako kakain. Kumain ka na dyan at bilisan mong maghanda dahil may pupuntahan tayo. O sige, itatabi ko na lang yung ibang matitira. Ani Zarina, kaya tumangulang si Mikael bago ito muling umalis ng kusina. Samantala, matapos umalis ni Mikael sa kusina, ay kaagad siyang dumiretso sa kanyang silid. Ihanda mo ang sarili mo, Baltazar.
Malilintikan ka talaga sa akin kapag may ginawa kang hindi maganda kay Zarina. Malamig ang boses at gigil na bulong ni Mikael habang mariin na nakatingin sa sulat na natanggap niya. Matagal akong hindi nagparamdam sa iyo, mahal kong kaibigan. Nakakalungkot malaman na dahil sa hindi ko pagpaparamdam sa iyo, may pinalit ka na agad sa akin. Ano kayang kailangan kong gawin? Hindi man kasi diretsong sinabi sa sulat na gagawa nito ng masama ang dalaga, ay alam niyang hindi imposibleng mangyari yon. Lalo pa at kasama ng sulat ay ang mga litrato nila ni Zarina. Huwag na huwag mong sasagarin ang pasensya ko, Baltasar. Muling bulong ni Mikael sa hangin, bago dinampot ang kanyang cellphone upang tawagan ang isa sa mga tauhan niya. Yes, boss. Ihanda mo ang grupo dahil hindi malabong sumugod sa kahit anong oras ang grupo ni Clint Baltasar. Doblehin din ang security dito sa bahay ko. Utos niya sa kanyang tauhan. Copy, boss. Ako na pong bahala. Okay, that's good. Sabi ni Mikael bago ibaba ang tawag. Dumiretso na rin siya sa bathroom upang maligo. Buisit! Gigil na saad ni Mikael bago sinuntok ang pader nang maalala ang laman ng sulat na natanggap. Nang matapos maligo si Mikael, agad siyang nagbihis at bumaba upang puntahan si Zarina. Sa kabilang banda matapos kumain ni Zarina, ay kaagad siyang nag-ayos gaya ng utos ni Mikael. Sakto lang ang pagbaba mo tapos na ako mag-ayos. Ani Zarina, kay Mikael nang saktong pagkababa nito ay nakahanda na siya. Mabuti naman, halika na. Saan tayo pupunta? Sumama ka sa akin sa grocery dahil ikaw ang magluluto ng mga pagkain ko. Dapat lang nakasama kita para masabihan mo ako kung may kulang ba sa mga ingredients na bibilhin ko. Sagot ni Mikael bago binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Sumakay ka na. Okay. Matapos sumakay ni Zarina, ay agad na sumakay at nagmaneho na rin si Mikael. Pwede namang habang nasa bahay mo tayo, ay itanong mo sa akin kung anong mga ingredients na bibilhin ko sa mga gusto mong kainin. Para kahit umalis ka, nakakapagtrabaho pa rin ako, di ba? Ani Zarina at may kasama pang pag-irap. Lihim namang napangisi si Mikael dahil sa sinabi ng dalaga. Ba't ka ba nagrereklamo? Ako naman ang gagastos at ako naman ang boss sa ating dalawa. Sagot ni Mikael sa dalaga na lalo nito ikinairap. Masyadong maraming irap nang nagagawa mo sa akin, Zarina. Ano naman? Ikinamatay mo ba? Pambabara ng dalaga sa kanya. Mabuti na lang at maganda ka. Don't tell me in love ka na sa akin. Pilyang tanong ng dalaga, dahilan para muling tumawa si Mikael. Wow, ang filingera mo naman. Pang-aasar naman ng binata, kaya umirap ulit si Zarina. Sasagot na sanang muli si Zarina nang biglang nag-iba ang bilis ng pagpapatakbo ni Mikael sa sasakyan. Teka, ano nangyayari? Magdahan-dahan ka nga! Saway ng dalaga sa binata dahil sa bilis nitong magmaneho. Huwag ka munang maingay, Zarina. Kumalma ka lang. Seryosong sabi ni Mikael habang seryoso ding nagmamaneho ang binata. Mikael! Sigaw ni Zarina nang muntik na silang bumangga dahil sa mabilis at pagewang-gewang na pagpapatakbo nito ng sasakyan. Zarina, kumapit ka! Utos ni Mikael habang patuloy pa rin itong nagmamaneho. Mikael, kung gusto mong magpakamatay, huwag mo akong idamay. Hindi pa ako handang sundan sila mami at daddy Naiiyak na sigaw ni Zarina dahil sa takot. Dahil sa isinigaw ni Zarina, mabilis na nilingon ni Mikael ang dalaga at gamit ang isang kamay, inabot niya ang kamay nito. Shh! Hindi ka pa susunod sa kanila. Akong bahala sa'yo. Muling sumigaw si Zarina nang may tumamang bala sa sasakyan ni Mikael. Buisit! Gigil na bulong ng lalaki bago binitiwan muna ang kamay ni Zarina upang kunin ang baril na nakatago sa sasakyan. Kunin mo to, Zarina. Magpaputok akong kailangan. Hindi ako marunong! Anang dalaga nang inabot ni Mikael sa kanya ang baril.
Gulat na gulat pa rin siya at takot na takot dahil sa pagtama ng bala sa sasakyan ng binata. Kalabitin mo lang yung gatilyo, kaya mo yan para kung sakaling wala ako, makakaya mo iligtas ang sarili mo. Magpalit tayo ng pwesto. Ikaw ang magmaneho. Diretso lang at huwag kang huminto hanggang sa tumigil sila. Naiintindihan mo ba? Okay, hindi ako hihinto hanggat hindi mo sinasabi Mabuti naman kung ganon. Nang makapagpalit sila ng pwesto, ay kaagad na nagmaneho si Zarina gaya ng inutos ni Mikael. Habang ang binata naman, inilabas ang kalahati ng kanyang katawan sa bintana upang makipagpalitan ng putok sa mga bumabaril sa kanila. Anong ginagawa mo? Umahis ka na upo! Tarantang utos ni Zarina kay Mikael habang nagmamaneho. Ngunit hindi nito sinunod ang sinabi ng dalaga hanggang sa tuluyang napahinto siya sa pagmamaneho dahil sa mga sasakyan na humarang sa dinadaanan nila. Mikael! Tawag ni Zarina sa lalaki habang hinihila ito papasok ng sasakyan. Huwag kang bababa kahit na anong mangyari. Seryosong saad ng lalaki kay Zarina habang madilim ang mga matang nakatingin sa mga sasakyang humarang sa kanila. Sino ba sila, Mikael? Mga kalaban ko ang mga yan. Kalaban? Kalaban saan? Sa negosyo ba? Kalaban ko sila sa Mafia World. Magkalaban ang organisasyon na pinapatakbo namin. Mafia? Organization? Hindi ba pumapatay ng mga tao yun? Tumango si Mikael bago sumagot. Oo, pumapatay kami ng tao. Pero ang organisasyon na pinapatakbo ko, masasamang tao lang ang pinapatay. Isa kang mafia boss? Isa kang mafia boss? Hindi makapaniwalang saad ni Zarina kay Mikael. Tama ka, Zarina. Isa akong mafia boss. Kung ganon kaya mo silang labanan, di ba? Masasamang tao sila, di ba? Hindi inaasahan ni Mikael na ganoon ang itatanong ni Zarina. Dahil ang akala niya ay tatanungin siya nito tungkol sa pagiging mafia boss niya. Diba, Mikael, sabihin mo naman, kaya mo silang labanan, diba? Makakaligtas tayo, diba? Diba? Ayoko pang sumunod sa mga magulang ko. Makakaligtas tayo, sabihin mo. Napabuntong hininga muna si Mikael bago seryosong tinignan ng dalaga na nangingilid na ngayon ng luha sa mga mata. Oo, Zarina. Kaya ko silang labanan. Kaya natin silang labanan. Seryosong sagot ni Mikael sa tanong ng dalaga bago pinunasan ang pisngi nito dahil sa sunod-sunod na pagpatak ng luha. Salamat. Labanan natin sila. Labanan natin sila, Mikael, ha? Umiiyak na saad nito na tinanguan naman ni Mikael. Muling tumango ang binata bago balingan ng mga humaharang sa kanila na papunta na ngayon sa kinaroroonan nila. Dahil sa nakita, ay kaagad na kinuha ni Mikael ang cellphone upang tawagan ng mga tauhan niya na alam na ng mga ito ang sitwasyon. Boss, naghahanda na po ang grupo. Mabuti kung ganon. Bilisan nyo dahil kasama ko ang girlfriend ko. Siya ang una nyo iligtas. Kaya ko ang sarili ko. Utos ni Mikael sa tauhan niya habang diretsong nakatingin kay Zarina na nanlalaki ang mga mata dahil sa narinig. Copy, boss. Uunahin namin iligtas ang girlfriend mo. Sabi ng tauhan niya, kaya naman ibinaba ni Mikael ang tawag. Kailan mo pa ako naging girlfriend, Mr. Soriano? Mataray na tanong ni Zarina kahit halata pa sa mukha nito na kagagaling lang sa iyak. Sasagot na sana si Mikael nang may lalaki na kumatok sa bintana ng sasakyan niya. Huwag mo siyang pagbuksan, Mikael, please naman. Buksan man natin o hindi, posibleng makuha pa rin nila tayo. Huwag na, Mikael, please, masasaktan tayo eh. Dito ka lang. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Sabi ni Mikael at lalabas na sana ng kotse nang pigilan siya ng dalaga. Manghako ka, Mikaela. Babalik ka dito ng ligtas, maliwanag ba? Babalik ako ng ligtas, Zarina. Pero sa isang kondisyon. Pahabol ni Mikael, kaya sumama ang tingin sa kanya ng dalaga. Napakahilig mo sa kondisyon. Aniya kay Mikael, kasabay ng pagpipilit ng isang tao sa labas na buksan ang sasakyan nila. Babalik ako ng ligtas.
Pero gusto kong kapag nasa ayos na ang lahat, hayaan mo kung ligawan ka. Saad ni Mikael, dahilan para matigilan si Zarina at napatitig sa binata. Oo na, basta bumalik ka lang na ligtas. Sabi ni Zarina kay Mikael nang tuluyan na itong lumabas ng kotse. Napapikit na lamang ang dalaga nang makita niya kung paano nakipaglaban si Mikael sa mga humarang sa kanila kanina. Lumaban ka, Mikael, please. Bulong niya habang nasa loob ng kotse at pinagmamasdan kung paano nakikipaglaban si Mikael sa mga ito. Tutok ang atensyon ni Zarina sa ginagawang pakikipaglaban ni Mikael, kaya hindi niya napansin ang isang lalaki na biglang binuksan ang pinto ng kotse at sapilitan siyang kinuha. Hoy, bitiwan mo ako! Sigaw ni Zarina dito. Ikaw pala si Zarina. Ikaw ang kaagaw ko sa kanya kung ganon. Nakangising sabi nito. Hindi kita kilala, sino ka ba? Aray, hindi man lang ba ako pinakilala ng mahal kong kaibigan sa'yo? Ako si Clint Baltazar. Nakangising pagpapakilala nito sa kanya bago siya kinaladkad patungo sa direksyon kung nasa nakikipaglaban si Mikael. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Mikael ang magmura habang nakikipaglaban nang makita niya kung paanong kinakaladkad ni Clint Baltazar si Zarina. Hayop ka, Baltazar! Nang gagalaiting sigaw ni Mikael habang patuloy sa pakikipaglaban. Nakakapangtampo ka naman, kaibigan. Kaya siguro hindi mo na ako masyadong pinapansin lalo na nung sa party dahil may bago ka na. Huwag mong idadamay si Zarina sa gulo natin, Baltazar. Hindi na kita sasantuhin. Malamig ang boses na sabi ni Mikael bago binigyan ng malakas na suntok ang huling kalaban niya. Bravo! Mahusay ka pa rin pala makipaglaban. Sa halip ay sabi ni Clint nang makita ang ginagawang pagsuntok ni Mikael sa mga tauhan nito. Bitiwan mo si Zarina. Okay, madali akong kausap. Nakangising saad nito bago pabaliyang binitawan ng babae. Aray, sakit. Pagdaing ni Zarina, dahil sa sakit ng pagbitaw sa kanya ni Clint. Pagsisisihan mo ang ginawa mo, Baltazar. Ani Mikael, bago sinugod ng sunod-sunod na suntok si Clint, na ginantihan din naman ito. Samantala, habang nagpapalitan ng suntok at sipa si Clint at Mikael, ay nakita ni Zarina na maraming tauhan pa ni Clint ang dumating. Kaya naman hindi na siya nag-isip at kaagad nakipaglaban sa mga ito. Ano akala nyo? May isahan nyo ako? Nakangising tanong ni Zarina sa mga lalaki bago nakipaglaban sa mga ito. Maya-maya pa ay may dumating pang ibang mga tao na pamilyar sa kanya. Patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Mikael at Zarina hanggang sa magkatalikod na sila. Tauhan mo yung mga yan, di ba? Tanong ni Zarina. Sa katalikuran niyang si Mikael. Pareho silang nakaabang kung may susugod sa kanila. Oo, ang hina ni Baltazar. Nakatulog agad siya. Sabay naman silang natawa dahil doon. Ang astig pala makipaglaban. Bagay na ba ako maging action star? Ramdam ni Zarina ang tawa ni Mikael. Dahil sa tanong niya, kaya naman mas lalo din siyang natawa. Pwede na. Baka pumasa ka na. Bolero kahit kailan. Ani Zarina bago muli silang nakipaglaban. Dahil may sumugod muli sa kanila. Zarina, gamitin mo yung binigay ko sa iyo kanina. Agad namang inihanda ni Zarina ang baril na ibinigay sa kanya ni Mikael. Sa wakas. Ani Zarina nang matapos ang pakikipaglaban nila. Napalingon siya kay Mikael at sa mga tauhan nito na halos walang galos dahil sa galing ng mga ito sa pakikipaglaban. Tapos na, Mikael. Sabi ni Zarina nang lumapit sa kanya ang binata. Yeah, tapos na. Ligtas din ako kaya liligawan kita. Natawa si Zarina bago nilingon ng mga tauhan ni Mikael na nakangiti lang sa kanila. Ngunit napawi ang tawa ni Zarina
Nang makita niya si Clint Baltasar, na unti-unting itinututok ang hawak na baril sa likod ni Mikael. Mikael! Sigaw ni Zarina. Bago pinagpalit ang pwesto nilang dalawa, at kasabay ng pagpapalit nila ng pwesto, ay ang pagsigaw ni Mikael sa pangalan niya at ang sunod-sunod na putok ng baril. Ipinikit ni Zarina ang mata sa pag-aakala na katapusan niya na. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang wala siyang maramdamang kahit anong sakit. Zarina! Muling sigaw ni Mikael sa pangalan niya. Napamulat si Zarina dahil sa sigaw ni Mikael. Mikael! Usal niya sa pangalan ng binata. Ano sa tingin mong ginawa mo? Wag mo na ulit-ulitin yun. Galit na saad ni Mikael habang tinitignan kung may sugat ba ang dalaga. Pabarilin ka ni Clint. Tinignan ni Mikael si Zarina bago nagsalita. Wala akong pakialam kung barilin niya ako. Ang ayaw ko lang ay gawin mo ang ginawa mo kanina. Sermon ni Mikael sa dalaga. Napanguso si Zarina bago iginala ang paningin sa paligid. Hanggang sa makita niya ang walang buhay na katawan ni Clint Baltasar. Nakita ng tauhan ko ang tangkang pagbaril sa akin ni Clint. Hindi niya tayo masasaktan. Sabi ni Mikael kay Zarina. Salamat, Mikael. Seryosong pagpapasalamat ng dalaga sa binata. Dahilan upang kumunot ang noon nito. Salamat saan? Kasi hindi mo ako pinabayaan at iniligtas niyo pa ako. Zarina, ako ang dapat magpasalamat. Ha? Bakit ka naman magpapasalamat sa akin? Lalong napangiti ang binata bago sinapo ang muka ng dalaga. Tinitigan ni Mikael ng seryoso ang dalaga bago nagsalita. Dahil hindi mo ako hinusgahan. Kahit pa nalaman mong mafia boss ako. Hindi nagbago ang pakikitungo mo sa akin. Kahit pa nalaman mong masama akong tao. Puno ng sinseridad na saad ni Mikael. Napangiti si Zarina bago sinagot ang binata. Mikael, sa mga araw na nagtatrabaho ko sa bilang personal chef mo, nakita ko kung anong tunay mong ugali. Nakita kita, naobserbahan kita. Naniniwala akong isa kang mabuting tao, Mikael. Alam ko at ramdam ko na mabuti kang tao. Seryosong saad ng dalaga. Ikaw lang ang tao na nagsabi sa akin ng ganyan bukod kay mama at papa. Nasaan nga ba sila tito at tita? Nagtatakang tanong ni Zarina. Wala na sila. Maaga silang kinuha sa akin. Parang batang nagsusumbong si Mikael kay Zarina bago yumakap sa dalaga at hindi na pinansin pa ang mga tauhan na may nang aasar na tingin sa kanila. Isiniksik ni Mikael ang mukha sa leeg ng dalaga bago muling nagsalita. Namatay sila sa isang car accident. Yun ang sabi ng mga pulis pero hindi ako naniwala. Hindi ako naniniwalang car accident ang dahilan kung ba't sila namatay. Ang papa ko palagi niyang chinecheck ang sasakyan bago ito gamitin. Sinisiguro niyang walang sira kaya hindi ako naniniwala na nawala ng preno ang sasakyan nila kaya sila na aksidente. Hindi totoo yun. Kaya ba pinasok mo ang mafia world? Para mahanapan mo ng hustisya ang mga magulang mo? Tumango si Mikael bago muling nagsalita. At kasabay nito ay ang paghigpit ng yakap nito kay Zarina. Oo. Gusto ko makamit ang hustisya para sa kanila. At alam ko sa sarili ko na hindi ko yan makukuha kung wala akong koneksyon. Pinasok ko ang mafia world at ginamit ang mga koneksyon ko para malaman ang tunay na nangyari. Si Clint Baltasar. Ang mga magulang niya ang dahilan kung ba't namatay ang mga magulang ko. Nagkaroon ng away sa pagitan nila kaya sinabotahin nila ang sasakyan ni Papa. Ang sakit, Zarina. Ang sakit dahil nalaman ko ang lahat ng yun. At kaibigan ko si Clint. Alam ba ni Clint ang nangyari? Tanong ni Zarina. Alam niya. Inamin niya sa akin na alam niya ang nangyari simula pa lang. Kaya nagalit ako. Gustong-gusto ko siyang saktan. Maraming beses na ako na nabigyan ng pagkakataong wakasan ng buhay niya pero hindi ko ginawa.
Pero yung ikaw ang mapapahamak dahil sa kanya, ayoko, Zarina. Ayoko na maulit yun. Ayoko na maulit na mawalan pa muli. Dahil sa mga Baltasar. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Saad ni Mikael bago umalis sa pagkakasiksik sa liig niya at pinagmasdan siya. Zarina, alam ko mabibilisan ka. Siguro iisipin mo na nagloloko lang ako. Pero gustong gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Mahal na mahal kita. At ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng ganito. Marunong naman talaga ako magluto. Pero sinabi kong gusto kitang maging personal chef. Seryoso ang sabi ni Mikael ngunit bahagya pang napatawa nang banggitin ang huling salita. Loko ka pala eh. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na ang tapang-tapang mo, Mikael. Proud na proud ako sa'yo. Proud din ako sa sarili ko. Dahil ikaw lang ang lalaking minahal, minamahal, at patuloy kong mamahalin. Mahal mo ko? Tanong ng binata kaya inirapan siya ni Zarina bago nagsalita. Oo, pero manligaw ka pa din. Hindi ako makapaniwala. Mahal din ako ni Zarina. Sigaw ni Mikael ngunit agad na napatigil nang mapansin ang nang-aasar na tingin ng mga tauhan niya. Tumikhim si Mikael bago malamig ang boses na nagsalita. Linisin niyo na to, aalis na kami. Tumawa naman ang mga tauhan niya at saka nanunod yung nagsalita. Ang corny mo ma-in love, boss. Kantsaw ng isa at nagtawa na ng mga ito kasama si Zarina. Si Mikael naman ay namumula ang tenga hanggang leeg. Magsitigil kayo, bawas sweldo. Banta ni Mikael habang patuloy sa paglalakad na tinatawanan lang ng mga tauhan nito. Nang sa wakas ay makasakay na sa isang kotse sina Mikael at Zarina upang umuwi, nagkatinginan sila bago sabay na natawa. Corny ka pala ma-in love, boss eh. Panggagaya ni Zarina sa kantsaw ng mga tauhan ni Mikael kaya natigil sa pagtawa ang binata. Si Zarina naman ay patuloy pa rin sa pagtawa hanggang sa napansin niya ang pagsiseryoso nito. Tara na, baka gabihin tayo. Masakit ang katawan ko dahil sa pakikipaglaban. Uwi na tayo. Corny? Tanong ni Mikael habang unti-unting lumalapit kay Zarina. Dahilan upang mapasandal ang babae sa kinauupuan. Joke lang yun. Alam mo naman siguro yung joke, di ba? Anang dalaga kay Mikael, pero ngumisilang ito bago inilapat ang palad sa magkabilang gilid ni Zarina. Mikael, ang lapit mo masyado. Malapit pa? Mapang-akit na tanong ni Mikael, kaya napalunok si Zarina. Mariin ang tingin ni Mikael sa mga mata ng dalaga, ngunit mas mariin ang naging tingin nito sa mga labi niya. Hindi corny si boss kapag in love. Pero magaling humalik kapag in love. Sabi ni Mikael bago sinunggaban ng halik ang labi ni Zarina. Nagulat man ay napapikit ang dalaga dahil sa ginawang paghalik sa kanya ng binata. Nang matapos, pareho silang naghahabol ng hininga. Mikael, naniligaw ka pa lang. Napangisi naman si Mikael bago nagsalita. Masyado mo akong ginalit. Puntahan muna natin ang mga magulang natin bago umuwi. Mahirap na. Nakangising sabi ni Mikael na sa huli ay sinang-ayunan na lamang ni Zarina. Nang makarating sila sa sementeryo, ay nagtagal sila ng ilang oras upang kausapin ang mga magulang nila. Matapos ang pangyayaring yon, agad din sila umuwi at nagpahinga. Makalipas ang ilang araw, linggo at buwan, nagpatuloy si Mikael sa panliligaw hanggang sa napagpasya ni Zarina na sagutin na ang binata. Mikael, may tatanong ako sa'yo. Saad ni Zarina sa binata habang nagluluto siya ng hapunan nila. Sumagot naman si Mikael habang nakasandal sa lababo at pinagmamasdan siya. Ano yun? Anong gusto mo? 12 or 13? 13 ang gusto ko. Bakit naman 13? Kasi October 13 ang birthday ko. Okay.
11:43 p.m. na. Ilang minuto na lang, October 13 na. Excited na akong i-celebrate ang birthday ko na kasama ka. Ako rin. Ito ang unang birthday mo na ako ang kasama mo. Kaya make sure na uubusin mo ang handang niluto ko. Busog na naman ako. Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagmamahal mo. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa sumapit ang 11:59 p.m. 1 minuto na lang. 10 seconds na lang. Sabi ni Mikael at maya-maya naman, umayo si Zarina. Sinasagot na kita, Mikael. Girlfriend mo na ako. Nakangiting sabi ng dalaga, dahilan para matigilan si Mikael, ngunit agad ding napangiti na makabawi. 5 segundo, bago pumatak ang 12:00 ng umaga, ay sinabi ni Mikael ang katagang, nagpangiti lalo sa dalaga. Mahal na mahal kita, Zarina. Mahal na mahal din kita, Mikael. Ganti ng dalaga at kasabay ng pagpapalit ng petsa at pagsapit ng kaarawan ni Mikael, ay naglapat ang labi nila. Ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Sus, bolero. Basta. Mahal na mahal kita, Chef Zarina Garcia. Ganon. Mas mahal na mahal kita, Boss Mikael Soriano. Panggagaya ni Zarina sa ginawa ni Mikael kaya nagtawanan sila. Lumipas ang ilang buwan ay nag-isang dibdib na rin ng dalawa. Nagkaroon din sila ng mga anak at tahimik silang namuhay kasama ang mga ito. Hindi man naging madali ang kanilang pinagdaanan at pinagsamahan, naniniwala silang kaya nilang lagpasan ang mga pagsubok na dumating at darating pa sa kanilang buhay, basta magkasama silang dalawa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss, Personal Chef. Written by Ale. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.